Ito po nakita ko kay Jason sa Sir Jay, pinost niya. If truth be told, here's what happened. No, ito raw nangyari noon at 10 a.m. yesterday after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour. Isang oras daw nilang nagkakaroon ng batian. Oh, President Bong and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where Cheese and Marty Romualdez were standing. So, nando doon. So, ito, palusot niya. Ito yung rason daw niya. When Cheese saw me, he said, wow, believe din ako sa'yo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink. So, ano daw, inalok daw siya, ni Cheese Escudero kasi ang tagal-tagal daw nila. Okay? Hindi sa akin galing, statement po ito ni First Lady Lisa. I laughed and said, you bet. And so I mischievously got his glass of champagne, took a sip, and told him, ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Patay. Alam mo bakit patay? First lady ka, yung asawa mo andun, uminom ka. Uminom ka. Doon, sa Senate President, kahit na ba matagal kayong magkaibigan. Tapos nag-iw ka hindi malamig. Hindi ka man lang nag-iw na baka may laway ito ni Senator Cheese. Di ba? Parang, alam mo, sa akin, walang problema kay Cheese eh. Kasi normal yan. Kahit ako, iaalok ko yan. Dahil, First Lady yan eh. I have nothing against Cheese. Ako sa tingin ko, proper yung ginawa ni Cheese. Para sa akin, gentleman si Cheese. Ang problema na kay First Lady. Bakit mo iinuman? At baliktad, nag-iw ka hindi malamig. Hindi ka man lang nagdiri. Kahit ba magkaibigan kayo eh. Ito, halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Okay, halimbawa lang. Kahit ba halimbawa kaibigan ko si Master Judea o si Jay Guevara. Oh, di ba? Tapos biglang yung asawa nila makikiinom dun sa drinks ko. Anong dating nun? Di ba? Anong dating? Para sa bilang lalaki, medyo may mali dito. Pero siguro kung talagang gawain mo yan, nag-iinuman kayo, palitan kayo ng drinks, ayan hindi ko na alam. Di ba? Pero dito, medyo hindi proper for a formal gathering. Wala kayo sa inuman sa kanto or wala kayo sa inuman sa bahay ninyo. Kaya tuloy nasisilipan. Ulitin ko, hindi mali ito ni Cheese, no? Tama yung sinabi niya. Being a gentleman, tama. After that, I gave his champagne glass back to him and then we both had a good laugh over that. Para dun sa mga hindi nakakaalam, kasi inalok daw ni Cheese yung kanyang champagne at ininom. Alam mo, dapat sa isang first lady, ang sinabi niya dito, di ba sabi niya, I'm sure you could use a drink. Siguro, dapat ang sinabi ni Lisa, yes, I think I need one. Tapos tatawag siya ng waiter, kukuha siya ng sarili niyang drinks. Because this is a formal gathering. Or kung talaga, dito lang medyo sablay si Senator Cheese, kung talagang nagpaka-gentleman siya dito, sana tinawag niya yung waiter. Or bigyan niyo si First Lady ng drinks. Uhaw na uhaw. Tagal niya nag-aantay. Gusto niya ng drinks. Alcoholic talagang ang datingan no? Oh. I think the entire exchange took all of 10 seconds. Ang tagal nung usapan nila ha. Pero 10 seconds lang, sabi ni First Lady Lisa. I've known Cheese since my law school days. I've studied in UP and he studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whatever, I made him a waiter or he responded like a gentleman. It's between us. Uy, naku, meron pa silang between us. Hindi ko alam kung ano yung between us, kung may nangyayari sila sa gigilid.
Wala akong sinasabing may nangyayaring sa gigilid, pero merong between us kung ano man nangyari sa kanila, sa kanila na lang dalawa daw 'yon. Gano'n kasimple yung it's between us. Alam mo lalo siyang bumaon dito. Ako palagay ko lang, ha, lalong bumaon siya dito. Kasi ipinagtanggol niya pa yung sarili niya, eh. Dapat alam mo pagka may mali, being the being the first lady, especially hindi ka naman kailangan do'n. Tanggapin natin, andoon ka or hindi, walang bentahe. Tutuloy, kung ano man ang purpose nun, kasi hindi naman ikaw ang binoto ng tao, pero hindi ko sinasabing hindi ka puwedeng pumunta ro'n. Puwede kang pumunta, siyempre you are the first lady, pero wala kang ambag do'n. Pero pumunta ka ro'n, tapos gumawa ka pa ng senaryong ganito, tapos instead na pinaliwanag mo at nag-apologize ka sa tao dahil meron ngang mga na-offend, ginawa mo pang, naggawa ka pa ng excuse. So, mas lalong hindi nagugustuhan ng taong bayan. Alam mo, sa akin talaga personally, medyo wala naman 'tong problema, napakaliit na bagay. Kaya lang, parang ano po 'yan, parang concert, 'di ba? Sa akin wala namang issue kung magko-concert at manonood ng concert yung presidente at, first lady. Pero alam naman natin, sensitive ang mga Pilipino diyan, kasi naghihirap ang Pilipino, gutom ang Pilipino. Kailangan maging sensitive tayo doon sa nararamdaman ng iba. Kasi hindi po kayo ordinaryong tao. Again, hindi porket, naiintindihan ko kayo, halimbawa, maiintindihan kayo ng marami, dahil marami pong gutom. Tapos concert pa kayo ng concert, siyempre may kasama kayong bodyguard diyan, siyempre papapasukin 'yan, siyempre may ticket 'yan, siyempre may gastos 'yan. Kung ano-ano inaatupag ninyo, pero yung bigas pataas ng pataas, gasolina pataas ng pataas, mamaya ipapakita ko sa inyo. Yun po ang nagiging problema dito, nauunawaan niyo na? Maging sensitive tayo being the president and the vice president. Yes, I know sometimes maliit na bagay, pero kung dapat niyo lang iwasan, lalo na yung pa-concert-concert, bagamat walang masama diyan. Ang problema kasi tinanong din namin 'to kay PRRD nung na-interview namin siya, at ang sabi niya, wala namang masama sa umattend siya ng concert. Kasi tinanong namin, 'yan yung time na may issue sila sa concert at nag-helicopter et cetera pa gano'n, gano'n. So tinanong namin kay PRRD 'yan. Alam mo sagot ni PRRD gano'n, wala namang masama do'n. Pero nung time ko, hindi na lang ako magko-concert. Kasi ilalagay ko pa yung sarili ko sa alanganin, magiging maki-criticize pa, puwede ka naman mag-concert after ng term mo, 'di ba? I mean, bakit hindi itong term mo mag-focus ka na lang muna? And ito yung diniin ni PRRD na hanggang ngayon tatak sa akin, kasi nabilib ako kay Tatay Digong, kasi totoong-totoo. Kailangan maging sensitive tayo sa taong bayan. Hindi porket tama, gagawin niyo. Hindi porket hindi illegal, gagawin niyo. Maging sensitive naman tayo. Yun na yun, eh. Ang problema daw dito kila Marcos, sabi niya that time, ang problema sa kanila, kaya insensitive yang mga yan, kasi hindi naman talaga lumaki yan sa baba, weak talaga yan. Spoiled, eh. Parehas sila ni Tamba, yan ang sinabi. Parehas silang ni Tamba. Lumaki yan na may kaya, eh. Hindi nila arok. Kumbaga, kahit sabihin ko sa inyo, "Uy, maging sensitive ka naman sa mahihirap." 'Di ba? Parang ano yan, parang alam mo ng gutom siya tapos kakain ka pa ng harapan sa kanya na magarbo. Maging sensitive ka naman, walang masamang kumain, pero alam mo may mahirap, 'di mo man lang bigyan, 'di ba? Kaya lang sa kanila hindi nila abot yung gano'ng explanation. Kasi nga hindi sila dumaan do'n. Yaang sinabi niya sa interview namin at nung nagkita-kita kami sa Maisog meeting at nung ni PRRD nung huling punta namin sa Davao, exactly yan din ang sinabi niya. Ang problema natin sa Pilipinas, yung mga binoboto ng mga Pilipino, wala talagang alam.
weak talaga at laki sa yaman. Anong alam ng mga mayayaman na yan kung puro spoiled yan? Walang alam yan. Pag-upo niyan, magnanakaw lang yan para ma-maintain ang kanilang kayamanan, pero walang alam yang mga yan. Pag nagkaproblema ba, anong alam niyan? Alam ba nila yung gutom? Alam ba nila yung mawalan ka ng trabaho? Alam ba nila yung hindi mo ma-enroll yung anak mo? Paano nila malalaman eh, hindi nila nasubok yan? That is our problem. Kasalanan din natin or ng Smartmatic. Eh, yun yan, di ba? Eh kasi, weak. Kasi, hindi nahubog ng panahon. Hmm. Kaya lalong, para sa akin, etong sagot ni Lisa, medyo may pagka-insensitive. Dapat pinaliwanag na lang niya at, nag-explain ng, may pagkumbaba. Maybe nag-apologize, pero, parang hindi uso sa kanila yung apology.